Nagsimula ang series sa isang chicks na pinagtritrapan ng 3 extra mula sa Batang Quiapo. Ngunit biglang may isang matabang lalaki ang dumating upang iligtas ang babae. Subalit wala siyang nagawa kundi seluhin lamang ang mga suntok ng mga extra, habang dumating ang mga pulis at siya ang nailigtas. Habang umalis na lamang ito dahil sanay na daw siyang mabugbog, at iniwan ang babae na hindi makapaniwala. Siya si Yuya Tenjo, isang high school student na nakakaranas ng pambubuli simula pa noong bata pa dahil sa kanyang labis na katabaan. Maging ang kanyang sariling mga magulang ay tinatakwil siya, dahil pabor sa kanyang mga mas kaakit-akit na mga kapatid. Habang ang kanyang lolo lamang ang nagpakita ng pagmamahal sa kanya at nagturo ng mga tamang aral. Kaya noong pumanaw ang lolo ay iniwan ang bahay at ang lahat ng ari-arian sa kanya, kung saan walang nagawa ang kanyang mga magulang kundi umalis at pabayaan na lamang siya ng mag-isa. Pagkatapos ng panibagong araw ng pambubuli, siya ay tinanggal pa sa kanyang part-time na trabaho dahil sobrang late na siyang dumating. Nararamdaman niya na nasa pinakamababang bahagi na siya ng kanyang buhay, kaya inilabas niya ang kanyang pagkabigo sa isang salamin. Ngunit nang idamay niya pati ang pader, aksidente niyang nabuksan ang secret room na palaging pinagtatambayan ng kanyang lolo. Nang buksan niya ang isang pinto, biglang bumungad sa kanya ang napakaraming screen na nagpapakita ng kanyang stats, tulad ng kanyang mga skills at ang kanyang malupit na level 1. Habang patuloy na sinasabi na siya daw ay nasa isekai, nakumpirma niya ito nang buksan niya ang bintana ng bahay at nakita na konektado nga ito sa ibang mundo. Isang liham ang nakita ni Yuya na iniwan ng may-ari para sa sino mang unang makakakita nito, ay sa kanya na ang bahay at ang lahat ng narito. Kaya nang makakita siya ng iba't ibang uri ng astig na mga sandata ay agad niyang sinubukan ang mga ito, subalit ang kanyang stats ay hindi tumaas at nanatili siyang level 1. Kaya nang wala siyang nagawa kundi magligpit na lamang, bigla na lamang siyang sinubukan at ikihin ng level 300 na ogre, buti na lang ay protektado ang buong property ng isang force field. Nang maglakas loob si Yuya na kalabanin ng ogre, sinubukan niyang ibato ang spear sa halimaw at nagawa niyang matalo ito sa isang tira lamang. Na-convert ito sa XP na agad na nagdala sa kanya sa level 100 at nagbigay ng mga rare loot sa kanya. Kaya bago siya magpasyang magpahinga, natuklasan niya na maaari rin niyang ma-convert ang points sa totoong pera. Subalit habang siya ay natutulog ay biglang nag-evolve ang kanyang katawan, kaya nang paggising niya kinabukasan ay naging macho, tumangkad, at naging pogi pa siya. At dahil binasag niya ang salamin ay hindi niya tuloy makita ang nangyaring pagbabago, habang sa kabutihang palad, ang bahay sa ibang mundo ay naroon ang lahat ng kailangan niya. Habang tinitignan niya ang iba't ibang uri ng mga gulay at halaman sa bakuran, ay biglang may lumitaw na isang slime na gulaman, na kung saan madali niya na lamang itong tinalo, at napagtanto na isa pala itong coffee flavor. Ang kanyang takot na bumalik sa paaralan ay natabunan ng kanyang pagiging pagkamausisa na magsaliksik sa bagong mundo at mag-level up, habang patuloy ang pag-adapt at matuto ng higit pa tungkol sa kanyang bagong mundong natuklasan. Kinabukasan, nang bumalik siya sa paaralan ay naging sikat siya sa mga chicks, kung saan ikinagulat ng lahat pati ng kanyang mga kapatid, nang sabihin niya na siya si Yuya Tenjo. Kaya nang tignan niya ang kanyang sarili sa salamin, ay hindi rin siya makapaniwala sa kanyang sarili. Kinumpronta siya ng kanyang mga inggit na kapatid kasama ng mga bully dahil sa kanyang pagbabago, ngunit bigla silang napatigil nang dumating ang babae na iniligtas noon ni Yuya sa kalye. Nang maalala na ito ni Yuya, nagpakilala ang babae bilang Kaori Haojo, isang mayamang estudyante na nag-aaral sa Osei Academy na isang tanyag na paaralan, at tatay daw nito ang chairman doon. Dahil sa ginawang pagligtas ni Yuya kay Kaori, iniimbitahan siya ng tatay nito na mag-aral ng libre sa nasabing paaralan. Mabilis na nakisabat ang mga kapatid ni Yuya na sila na lang daw ang piliin dahil bobo naman daw ang bida, ngunit agad silang binara ni Kaori at sinabing ang kanilang pag-uugali ay hindi pwede sa nasabing paaralan. Kaya hinila na ni Kaori si Yuya upang pumunta sa paaralan, at iniwan ang mga kapatid na nakabusangot. Sinalubong si Yuya ng ama ni Kaori at nagbigay pugay dahil sa pagligtas niya sa kanyang anak, habang iniimbitahan siya sa paaralan bilang pasasalamat. Subalit sinabi ni Yuya na hindi naman siya matalino upang pumasok sa ganitong paaralan, ngunit iginiit ng chairman na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng magandang asal kaysa sa katalinuhan, ang pinakamahalaga sa lahat.
Habang naaalala niya rito ang kanyang lolo, biglang dumating ang kanyang magiging guro na si Miss Sawada. Bilang trial, umattend si Yuya sa isang science class na tinuturuan ni Sawada, kung saan natulala ang buong klase dahil sa kanyang kagwapuhan. Umupo siya malapit sa bintana na palaging inuupuan ng mga cool na bida, habang nakilala ang kanyang unang chicks na classmate na nag-share ng libro sa kanya. Pagkatapos ng klase, muling pinagkaguluhan si Yuya ng ilan niyang mga classmate, buti na lang ay sinagip siya ng isa nilang kaklase, na si Ryo Igarashi. Dinala siya nito sa cafeteria at na-amazed siya dahil libre ang mga pagkain doon, habang ipinakilala din siya nito sa isa pa nilang kaklase na si Shingo Kurata, na agad naman niyang mga nakasundo ang mga ito dahil pareho sila ng mga trip. Nang muling kausapin si Yuya ng chairman, sinabi niya na sa unang pagkakataon ay trinato siya ng maayos at humanga din siya sa kabaitan ng kanyang mga kaklase, kaya't masaya siyang tinanggap ang alok na mag-aral doon. Matapos sila mag-usap ng chairman, ay inaya naman siya ng anak ng chairman upang gumala at ipakita sa kanya ang shopping center. Doon ay bumili sila ng masarap na dessert at sinimulan nila ang kanilang pagkakaibigan sa pagtanggal ng formalidad, at tawagin ang isa't isa sa kanilang mga unang pangalan. Matapos matuklasan ni Yuya na nakilala siya ni Kaori dahil sa kanyang mga mata sa kabila ng kanyang pagbabago, nag-share naman sila ng kanilang mga dessert sa isa't isa, kaya inakala tuloy ng mga nakakita na sila ay magkasintahan. Kalaunan, muli siyang bumalik sa ibang mundo at naisipan na lumabas ng bakuran upang sa gayon ay mabilis na umangat ang kanyang level. Ngunit hindi pa nga siya nakakalayo ay nakarinig siya ng humihingi ng tulong, kung saan nakita niya ang mga patay na sundalo. Habang ang salarin ay isang orc na may dakip na isang babae, agad niyang sinipa ang mukha nito ngunit agad din naman na nakabawi ang halimaw sa kanya. Kaya nagpa siya si Yuya na gamitin ang kanyang unique skill at tinalo ang halimaw gamit ang iba't ibang sandata na mayroon siya. Tuluyan naman ang nawala ng malay ang babae, habang ginamit ni Yuya ang kanyang invisible skill upang itago ang kanyang sarili mula sa mga sundalo na humahanap rito. Nang umuwi muna si Yuya upang magplansya ng kanyang mga damit, napansin niyang paulit-ulit na lamang ang kanyang suot, kaya naisipan niyang pumunta ng mall para bumili ng mga bago. Doon ay nakuha na naman niya ang atensyon ng mga chika babes, kung saan pati ang mga sales lady ay hindi napigilan lumapit dahil sa kanyang kagwapuhan. Kaya papogi siyang nakiusap sa mga ito na busy daw siya, habang iniwan ang mga babae na nawala sa kanilang mga sarili. Sa lugar ding iyon, isang baklang manager ang nag-aalboruto dahil hindi pa din dumadating ang male celebrity model para sa kanilang photoshoot, na dapat ipapares niya sa kanyang babaeng model, na si Miu Mido. Kaya nang magpasya na lamang ang bakla na maghanap ng gwapong lalaki sa mall, hindi nakalagpas sa kanyang mga mata ang walang kamalay-malay na bida. Pumayag naman si Yuya at sinimulan na nila ang photoshoot kasama si Miu, ngunit dahil ito ang unang beses na sobrang lapit ng isang babae sa kanya, ay hindi mapigilan tumingin ng bida sa dibdib ng model. Kaya nang idinikit, at yumapos pa, ay nanigas na ang bida. Samantala, ang babaeng iniligtas ni Yuya sa ibang mundo na lumalabas na isa palang prinsesa na nagngangalang Lexia von Arslia, ay determinadong pasalamatan ang gwapong lalaki na nagligtas sa kanya, kaya nagpasya siyang bumalik ng kagubatan kasama ng kanyang mga gwardya. Matapos ang matagumpay na photoshoot, nagkausap at nagbahagi ang dalawa ng kanilang karanasan pagdating sa modeling, habang ito ang naging simula ng pagiging malapit nila sa isa't isa. Maya-maya pa ay dumating ang na-late na celebrity model na si Shou, na dapat makakapareha ni Miu sa photoshoot. Pinagkaguluhan ito ng mga babae sa mall, habang agad nitong nilapitan si Miu at hinaras sa harapan ni Yuya. Sinubukan nitong pigilan ng bida ngunit nagalit ang lalaki at biglang bumato ito ng suntok, subalit ibinalibag lamang ito ni Yuya. Habang iniisip ni Yuya na yari siya sa kanyang ginawa, ay biglang nag-cheer sa kanya ang lahat ng babaeng nakapanood. At dahil recorded, ay na-exposed online ang masamang pag-uugali ni Shou, kaya wala itong nagawa kundi umalis sa hiya, habang sinabi ng manager na sira na daw ang career nito sa showbiz. Matapos ang insidente, nagpasalamat sa kanya si Miu sa ginawa niyang pagtatanggol rito, habang inalok naman siya ng manager ng isang model ang contract, dahil natuwa ito sa kanya. Nang tanggihan ni Yuya ang offer dahil hindi pa daw siya ready na sumabak sa pagmomodeling, binayaran na lamang siya ng manager ng napakaraming bagong damit na sakto sa kanyang katawan, bilang pasasalamat.
Habang pauwi sakay ng sasakyan, napansin ng manager si Mew na nagbablush habang tinitignan ang mga litrato nila ni Yuya, kaya pinagluloko siya ng bakla. Samantala sa kabilang mundo, muling nakipagbuno ang mga kawal ni Lexia sa mga halimaw sa kagubatan, at sa pangalawang pagkakataon, ay muli siyang niligtas ng gwapong mandirigmang hinahanap niya. Matapos lahat pagpapaslangin ni Yuya ang mga halimaw at tulungan ng ibang sugatang kawal, ay mabilis na lumapit si Lexia at walang pagdadalawang isip na hiniling na pakasalan siya ng bida. Habang ikinagulat din ito ng leader ng Royal Guard na si Owen, sinimulan nitong pagsabihan ng prinsesa ngunit nagalit lamang ito sa kanya. Kaya upang tumigil sa kanilang pagtatalo, inimbitahan na lamang ni Yuya ang lahat na pumunta sa kanyang bahay. Nang magpakilala ang mga ito at si Lexia bilang prinsesa ng kaharian ng Arslia, ikinagulat ito ni Yuya na nakikipag-usap pala siya sa isang prinsesa. Matapos naman kiligin nang malaman ang pangalan ni Yuya, lumapit ulit ang prinsesa at muling hiniling na pakasalan siya ng bida. Habang masyadong mabilis ang mga pangyayari para kay Yuya, naiintindihan naman ito ng prinsesa at nag-alok na lamang na maging magkaibigan muna sila, kung saan malugod naman itong tinanggap ng bida. At bilang tagapagbantay ng prinsesa, nagbigay ng mensahe si Owen na inaanyayahan si Yuya ng hari ng kaharian na ama ni Lexia, upang lubos na makilala at makapagbigay rin ng pasasalamat, saka sila nagpaalam at umalis. Samantala, isang lalaki naman ang hindi natuwa sa kanyang utos na pagpaslang laban kay Lexia, noong bago pa man ito masagip ni Yuya sa kagubatan. Gayunpaman, nangako ito na hindi na muling makakatakas pa ang prinsesa sa kanyang paghihiganti. Opisyal nang nagsimula si Yuya bilang estudyante ng OC Academy, habang nakilala niya ang ilan sa kanyang mga bagong kaklase tulad na lamang ni Kaide Kazama, na umupo sa kanyang tabi habang nanonood ng isang football match. Subalit ang isa nilang kaklase ay nagkamali ng sipa ng bola patungo kay Kaide, ngunit agad itong sinipa ni Yuya palayo at nagawa pang makagol, na ikinagulat ng lahat. Habang may na-fall in love na naman kay Yuya, ang buong locker room ng mga babae ay napuno ng usapan kung gaano kagaling at kagwapo ang bida. Narinig ni Kaori ang lahat ng usapan pati na ang ginawang pagligtas kay Kaide, kaya naisip niya na mukhang marami pala siyang kaagaw kay Yuya. Samantala habang nasa klase, nakita ni Yuya na kumakaway sa kanya si Kaori, nang biglang nang himasok ang mapanganib na Red Ogre Gang at nagdulot ng ingay sa buong paaralan. Lumalabas na dinala ang mga ito ng mga kapatid ni Yuya, na sina Yuta at Sora, upang maghiganti kay Kaori dahil sa ginawang pamamahiya sa kanila. Kaya bago mahuli ang lahat, nagpasya si Yuya na iligtas si Kaori ngunit bigla na lamang siyang hindi nakagalaw, habang na-realize na hindi pa niya na-overcome ang kanyang takot sa mga bully, sa kabila ng pagiging malakas niya sa kabilang mundo. Ngunit sinampal niya ang kanyang sarili upang mawala ang kanyang takot, habang binuksan ang bitana at tumalon mula sa ika-4 na palapag, na ikinagulat naman ng lahat ng nakakita. Mabilis na sumugod si Yuya at pinagtatanggal ang mga armas ng mga gangster, habang nilagpasan niya ang dating nang bubuli sa kanya upang iligtas si Kaori, ngunit hinarang siya ng isang sumo wrestler. Gayunpaman, tinapon lamang ni Yuya sa gilid ang damulag kaya ang leader ng mga gangster ay nagsimula ng kumilos, habang umatake ito gamit ang motor. Ngunit umilag lamang si Yuya at tumalon ng sobrang taas, habang ang gang leader ay nawalan ng kontrol at sumabog ang kanyang motorsiklo. Pagkatapos ang insidente, ay dumating na ang mga pulis at naaresto ang lahat kabilang ang mga kapatid ni Yuya. Subalit biglang sinakal ng leader ng gang si Yuta dahil sa palpak nitong plano, habang sinipa naman ito si Sora nang sumubok itong pumigil. Papatayin na sana ito ng leader ngunit pinigilan ito ni Yuya upang iligtas ang kanyang kapatid, habang sa isang titig lamang ng bida ay hindi na nakagalaw ang gangster. At kahit marami silang ginawang pagkakamali kay Yuya ay hindi sila kayang pabayaan ng kanilang kapatid, kaya napagtanto ng mga ito ang kanilang pagkakamali at humingi ng tawad sa kanilang kuya. Para naman kay Yuya, ay ngayon lamang siya nakaramdam na tanggap siya ng mga tao sa kanyang paligid, habang natutuwa naman si Kaori para sa kanya. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Maraming salamat sa panonood.